Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nitong nakaraang Agosto sa probinsya ng Misamis Occidental, naging usap-usapan sa internet ang babae na di umano ay dumura daw sa bowl ng holy water. Makikitang dumukwang ang babae sa sementadong bowl at hinawi nito ang kanyang buhok, sabay dura sa banal na tubig. Kinuna ng bidyong ito sa loob mismo ng simbahan. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang galit sa babae na nakunan sa video na inakusahang dumura. Giyama-yamaan o gipanamas-tamasan ang maong simbahan, mao nga kini atong iuli o atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab. Depensa ng babae sa video, hindi raw siya dumura sa holy water. Sadyang payokong sumilip lang daw siya sa bowl kaya akala ng iba ay dumura siya. Ano talaga yung pinakaginawa mo doon sa may holy water? So anong una nangyari? Kumuha ka ng sobre. Opo, kumuha ako ng sobre tapos binalik ko agad tapos tumingin ako sa holy water kasi ang meaning doon, nag-wish ako doon sa holy water. Yun na yung meaning ko doon. Dahil sa di umano'y pambabastos raw ng babae sa Agua Bendita, pansamantalang isinara ang simbahan para linisin ang kasalanan. Kahit sa ang sulok ng mundo, masama ang dumura sa pampublikong lugar. Hindi kasi ito kaaya-ayang gawin ng sinumang tao. Pero alam mo ba na maski ang mga hayop ay marunong ding dumura? Guys, nakakita na ba kayo ng lama? Ito yung matangkad na hayop ng South America na parang kahawig ng camel. Kapag may nakita kayong ganitong hayop, huwag kayong mahikipagtitigan. Kasi bastos ang hayop na ito at duduraan ka. Para sa mga lama, ang pagdura ay ang kanilang depensa. Kapag ayaw sa'yo ng lama, tsak na duduraan ka niyan sa mukha. Bukod sa mga lama, ang mga alpaka, guanaco at vicuñas ay ilan pa sa mga kalahi nito na notorious ding dumudura. Kaya kapag nakakita ka ng ganitong hayop, dapat ay meron kang face shield. Siyempre, hindi naman lahat ng dura ay dapat mong kainisan. Dito sa Michigan, USA, ginaganap ang taunang Cherry Pit Spitting Contest. Paligsahan ito ng pinakamalayong kayang idura ang buto ng cherry. Yung cherry kasi, merong matigas na buto at yun ang pagtatalunan kung sino ang may pinakamalayong itatalsik. 46 feet 10 inches. All right. Noong taong 2004, naitala ni Brian Krause ang pinakamalayong inabot ng buto sa distansya na 73 talampakan. Kung akala nyo na ang mga tao at lama lang ang marunong dumura, pues, diyan ka nagkakamali. Sa matarik na bangin ng lugar na ito, merong ibon na kinatatakutan. Hindi dahil sa nakakatakot na mukha, kundi dahil sa nanunura. Ito ang mga inakay ng fulmar. Sa tuwing may tao na lumalapit sa kanila, hindi ito mag-aalinlangan dumura. At hindi lang basta-bastang dura, kundi isinusuka nila ang kanilang kinain para tamaan ang kanilang target. Kadiri ito dahil mabaho at malagkit ang kanilang suka. Oh, fucking puke on me. See this? Kung tutusin, ang ganitong depensa ay hindi ginawa laban sa mga tao at sa halip pangontra sa ibang ibon. Ang mga sisiw kasi ng fulmar ay madalas na kinakain ng mas malalaking ibon, kaya ang mga bagong silaw na ibon sumusuka para layuan sila ng kalaban. Ang suka ng fulmar ay sobrang lagkit. Pag dumikit ito sa balahibo ng ibang ibon, naisira ang kanilang pakpak. Kaya yung ibon na nasukahan ng sisiw, mahihirapan ng lumipad. O diba, ang astig ng mga ibon na ito dahil ang suka nila ay pangontra sa malalaking kalaban. Naalala ko tuloy sa ibon na to yung dati kong napanood nung nakaraang taon. Siya si David Rush, ang lalaking pinakamahusay mag-dribble ng bola ng pingpong gamit lang ang bunganga. Alam mo ba na sa loob ng 1 minuto, kaya niyang patalbugin ang bola ng 43 beses. Nako, dahan-dahan lang, baka malunok mo yung bola. Dahil dyan, ginawaran siya ng Guinness World of Record bilang tao na may pinakawalang kwentang talento. De joke lang.
Yung iba nga ay nakita kong nagja-juggle ng ping-pong ball sa bibig. Di ba masastig yun? Kahit kilalanin ka pa ng buong mundo bilang mahusay sa pagbuga ng bola, may isang hayop ang kailanman ay hindi natin kayang pantayan. Ito ang spitting cobra, ang pinakadelikadong manunura sa balat ng lupa. Sa tuwing may kalaban, dinudura nito ang kanilang kamandag. Delikado ito dahil pwede kang mabulag pag tumama ito sa iyong mata. Sabi nila, masakit daw sa balat pag natalsikan ka ng kamandag nito. Mahusay itong umasinta ng target dahil kaya nitong tamaan ng iyong mata sa layo na 10 talampakan. Dito sa Pilipinas, may 3 uri ng spitting cobra. Ang Philippine cobra, summer cobra at equatorial spitting cobra. Payo ng mga eksperto, huwag mong lapitan ang mga ahas na ito dahil pwede ka nitong bugahan ng lason. Kung magkataon na matamaan ka ng likido sa balat, agad mo itong hugasan para hindi masira ang iyong balat. Kung tutuusin, hindi naman talaga dumudura ang cobra. Sa halip, ini-spray nila ito galing sa loob ng kanilang pangil, parang spray bottle na nagwiwisik ng tubig. Oo nga pala, kung nasiyahan ka sa ating kwentuhan, sana ay pindutin nyo ang subscribe button para palaging lumabas sa inyong TV, cellphone, laptop at tablets yung mga bago kong videos na ina-upload. Kung nag-subscribe ka na, edi magiging masaya ako. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Franz Meli Artuza. Hello rin kay Lawrence Andre Bituin. What's up kay Curl, Kuya Andre at Dylan. Clyde Yuxen at Kesha Makalakad. Azel Margaret at happy birthday kay John Marce Astor. At kina Ma'am Kim at sa Luwalhati family. Maraming salamat sa inyong panunod. Now see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!